Dahil malapit na nga po akong manganak, kaya nag-ayos na ako ng mga gamit na pwedeng dalhin ko doon sa ospital. Dahil ang due date ko nga po is October 20. At yung time po na yan is September 21 ay nag-ayos na po ako. And then, ayun nga po, napaaga nga po yung panganganak ko, naging September 26. So, ang ganda po talaga na mas maaga tayo nagpe-prepare ng mga gamit ng baby natin. So, kung yung iba naman is nag-aantay sila ng kanilang mga results sa ultrasound ng kanilang baby dahil nga, di ba, pagka 8 months, minsan saka lang tayo nagpapa-ultrasound para sure na yun talaga yung gender nila. Pero para mas maaga, dahil di natin alam kung kailan pa tayo manganganak, iba mas maaga, yung iba naman is mas matagal. Minsan nag-overdue pa nga sila. Para sure kayo guys at naka-ready kayo is dapat ang mga damit nila is puro puti lang para sure kung babae man o lalaki, at least puti siya. Kasi yung iba, nangyayari guys, inaantay nga nila na malaman yung result dun sa ultrasound nila kung girl ba or boy bago sila makabili ng mga gamit. And then yung iba nakakapag-ultrasound naman sila pero minsan nagkakamali ng tingin doon sa gender. Kaya bumili sila ng damit na panlalaki and then paglabas naman is girl. So puro blue yung damit ng kanilang mga anak. Ang suggest ko lang po sa inyo guys, kung kapag ka mga anak tayo or maghahanda tayo ng mga gamit ng mga anak natin, mas okay po na puro white na lang po muna ang bilhin natin. And then saka na lang tayo mag-add kapag lumabas na talaga sila. Pero since binigyan nga ako ng ate ko ng libre na mga damit na baby, color blue siya, syempre i-accept ko na rin yan. Pero ang mga nabili ko talaga guys is color white. And syempre yung asawa ko confident siya na boy talaga yan. And ako naman, minsan napapaisip ako kahit na alam ko na ultrasound is boy, minsan napapaisip ako sana nga boy nga, baka magkamali din tulad ng iba. So minsan nagda-doubt din ako. Pero kung ano naman ang kalooban ng Diyos, babae man o lalaki, okay lang din naman. Pero syempre, mas kumpleto na nga kasi kung may boy, tas may girl na nga kasi ako. And then, gusto ko kasi dalawa na lang sana. Mahirap talaga mga anak, guys. And sa case ko na meron akong goiter, mahirap po talaga. Kaya, bonus na rin na nagkaroon kami ng boy. So, naka-boy and girl na kami. Kaya salamat sa Diyos. At share ko na nga lang din po sa inyo guys itong nabili ko na shampoo na baby bath sa Unilove. So nagtry ako ng Unilove na baby wipes, shampoo, and then yung diaper. And based sa experience ko po sa kanila, yung wipes nila malambot siya. Very smooth lang at ang bango. Tinatry ko nga din kay Ate Queen at sabi nga niya ay mabango. After ko nga pong maayos or mga pagsama-sama yung mga damit na sinet ko na meron na kasama siyang hat, meron ng booties, may mittens, and then may long sleeve and pants. And then September 21 ko nga po yun inayos. And then after 2 days, yung September 23 na nga po yan guys, nung dumating yung order ko sa TikTok, to sa PHO, yung ziplock pouch for clothes, ayan, nilagay ko doon kada set ng mga damit para pagkukunin ng doktor, yung damit ni baby ay nakaset na siya. So isa-isang pouch, nakalagay doon yung pants, yung long sleeve, yung hat, yung mittens, at saka yung booties. So madali siya makukuha at malinis pa guys. So napakamura lang po yan doon sa TikTok shop ko. Kapag na-visit nyo po yung aking TikTok shop, makikita nyo po yan doon guys kung saan ko siya nabili. Napakamura lang siya, parang 4 pesos or 3 pesos lang each. So tinatawag po yung ziplock pouch for clothes. So mas maayos at malinis siyang tingnan. At hanggang dito na nga lang po guys. Sana po nagkaroon po kayo ng idea kung paano po mag-ayos ng mga gamit ni baby, or kung meron din po kayong gusto i-suggest, i-comment nyo lang po dito sa comment sections at baka magkaroon din pa po ako ng mga ideas about sa mga pag-ayos sa ating mga babies, sa mga pangangailangan nila. At hanggang dito na lang po muna guys. So see you on my next vlog. Please don't forget to follow my Facebook page and also my YouTube channel. Bye!